May kaltas na permi ko tiya sa mo na arong ko niya permi. Nato nakaturog na. Kakano ka pawari kaon? Kakulog. Kakulob. Bugos ng adlaw. Kahit tigda ay naubos ang bugas. Loko. Tapos siya na, wari ka pa kumaon. Wari. Kamanilahi at tiging sumad man at tiging ito ka nanay tiling. Taga na kung nga kuan. Baduya ba ito. Pagkaya ni nanay tiling kung hepa ko niya. So waray man ko no. Kaya nung wari ka man sisiring ha ako, nagsasabi ka sa akin, hindi ka pa kumain. Para nabigyan kita. Diyos mio, Marimar. Sige, hanap ako ng pagkain mo mapaya. Ano ba? Ginoo ko, Mia. Buti kaya mo pang tumayo niyan. Grabe ka lawad. Dapat nagsabi ka sa akin na hindi ka pa kumakain kahapon pa. O kaya kahapon sinabi mo sa akin na dapat wala kang makakain para nabigyan kita. Alam mo naman busy ako eh. Sige, hanap ako ng pagkain para sa'yo mamaya. Hello, good afternoon everyone. Ito na naman si Biboy TV, panibagong araw, panibagong vlog. At pauwi na ako ng bahay. sorry, natatawa ako eh. Pauwi na ako ng bahay. Kaso may isang babae nga lumapit sa akin. Sabi niya, Kuya Biboy, kapitbahay lang din namin. Kuya Biboy, ito daw si Mia, isa sa kapitbahay namin. Ano yan siya? May sakit yan eh, oo. Tsaka wala siyang trabaho. Dalaga na, mahigit at 20 na yan. Hindi siya makapagtrabaho ng ng papasok ng trabaho para kumita ng pera kasi may sakit nga, meningitis. Opo. Ayan. At sabi ng kaibigan ko, Kuya Biboy, itong si Mia hindi pa daw kumakain kahapon pa. Sabi ko, ha? Malapit lang yung bahay namin. Bakit hindi siya nagsabi sa akin? Dati-dati naman nagsasabi yan kung ano ang hihingiin niya sa akin at kung anong meron sa amin. Nabibigyan ko yan ng mga pagkain, especially sa pagkain, pag kami handaan. No? Ngayon, yung isang kaibigan namin nagsabi, sa kaibigan ko, kakilala ko, nagsabi na, Kuya Bibo, hindi pa daw yan siya kumakain, kahapon pa. Sabi ko, ha? Wag may ginoo ko. So, pinuntahan ko doon, nag-usap kami, kinuhanan ko siya ng detalye, bakit hindi pa siya kumakain, at bakit hindi pa siya kumakain? Sabi niya, wala daw kasi siyang bigas, naubos na yung bigas nila. May dalawa siyang kapatid, isang lalaki sa babae. Yung babae, kapatid niya, sales lady yata yun. Pag umuwi, lingguhan, isang beses lang sa isang linggo, binibigyan daw siya ng, hindi ko alam kung magkano binibigay sa kanya. Tapos meron siyang isang kapatid din na lalaki, nagtatrabaho din, stay in. So, hindi daw umuwi kahapon, ng gabi. Doon daw natulog sa trabaho niya. So, wala siyang makain. Ewan ko, baka wala din maiwang pera para makakain yung bata na yan na babae na si Mia. Ang ginawa ko, nag-isip ako kung paano ako makakatulong sa kanya kasi wala na rin ako. Wala na rin, side na rin yung pera ko. Naalala ko, may kanin pa dito sa sa barangay. Tira kaninang tanghalian namin. Dadalhin ko, ibibigay ko sa kanya. Tapos nagkita kami ni barangay kapitan. Buti na lang itong kapitan namin, mabait, Diyos mio. Sabi ko, kapwa, baka makahingi ako ng noodles. Kasi may noodles kami dito na ilang piraso lang naman yan. Sabi ko kahit dalawa lang. Sabi ni barangay kapitan, sige kuha ka. Kahit 5 piso. 5 piraso. Sabi niya ganun. So, nasa akin kasi yung susi ng barangay namin. Ayun, mag-isa na lang ako dito. Oo, mag-isa na lang ako dito. So, pinayagan ako na kumuha ng noodles.
Tabi, kukuha tayo ng noodles at ibibigay natin sa kanya. Ang sabi ni Kapitan, kuha ka daw kahit 5 piraso. So, kukuha lang ako ng 4 para ngayon, kain siya, tapos mamayang gabi. Anong oras pa lang? Alas 5, alas 4:30. Mag-aalas 5 pa lang, kain muna siya. Tapos, may kanin naman dito, babalot ko, ibibigay ko din sa kanya. Then, yung barangay secretary naman namin, nagkita kami, nagkasalubong kami kanina. Sabi ko, kung pwede ako makahiram ng 100, ayan na, bigyan ako, napautang ako ng 100. Diyos mio, talagang kapos din eh. Opo, kapos din po talaga ako. Ito, 100. Ibibigay ko naman ito sa kanya. Pati yung kanin, bahala na siya bumili ng ulam. At titingnan ko bukas kung may makakain pa din siya para maayudahan natin kahit pang kain lang niya nitong araw na to o buong araw bukas. Siguro, kakasya na to hanggang bukas. Eto. Ay, nakakawawa naman. Anak yan siya ng best friend ko. Bata pa yan siya nung mamatay yung nanay niya. Tapos, siguro mga 10 years old na siya nung mamatay naman yung tatay niya. Oo. Tapos, kung maalala nyo, meron dyan sa video ko, sa short video ko, may matanda doon na nasa hospital na hinawakan yung kamay ko. Yun ang nag-aalaga sa kanya noon. Yun ang lula niya. Oo, yun ang lola niya, wala na rin. So sila na lang magkakapatid. Pero yung isang babae, hindi umuwi araw-araw kasi medyo may kalayuan yung trabaho niya. Oo, yung lalaki naman, na kapatid niya, yung bunso nila yun eh. Umuwi, yun ang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Kaso, siguro kahapon, nung pumasok, wala ding maiwang pera. Kaya ayun, wala siyang pagkain. Tapos hindi umuwi kagabi. Kaya tayo muna sa salo. Gawan natin ng paraan para makakain yung batang babae. Dalaga na yan eh. Nasa ano na yan? 20 years old something. 25 yata. Kaso hindi siya makapagtrabaho kasi may sakit nga. So ayan. Punta tayo ng kusina. Oo, may kanin naman doon. Doon naman tayo kukuha. Tara, samahin niyo ako. Ay nako, Diyos ko. Ayan, ito ang barangay hall namin. At may Christmas tree na kami dyan, diba? Ay, patayin ko muna dito yung ilaw. Baka ako pagalitan naman. Aray ko. Ayan. Baka mahulog yung cellphone ko. Ayan, nakabukas na ako. Para maliwanag, buksan muna natin yung ilaw. Ang Ginoo. Ayan, dyan muna kayo.
Wala akong mahanap na plastic. Ayan, may kanin pa. Ang dami pa kanin. At ano ito, malinis naman po. Ito ang tira namin kanina alas 12. Tanghalian namin dito sa barangay. So, hiningi ko din ito sa mga tao dito sa barangay. Buti na lang mababait yung mga tao dito sa amin, no? At ayan, kasi walang plastic, wala akong makuha plastic. So, dadalhin ko na muna ito. Tapos, ililipat ko dun sa plato nila. Tapos, babalik na lang natin yung isang plato at saka isang ganito. Lalagyan ng kanin. So, ayan na. Tapos, 100 na para sa kanya. Ako, kawawa naman. Wala kasi akong pera. Nataon talaga wala akong pera na. Diyos me, Marimar. Oo, side na talaga ako. Ewan ko ba. Kaya naghahanap na ako ng idea kung paano ako makakakuha ng pera at pagkain para ibigay ko sa bata na yun. Lord, tulungan mo naman ako. Ay, Ginoo ko. Oo. Kawawa eh. Kahapon daw, hindi pa siya kumakain. Pero nung, may nagbigay daw siya, may isang nagbigay sa kanya ng pagkain kahapon. So, isang buong araw kahapon, isang beses lang siya kumain. Yung bigay daw doon ng isang kaibigan nila. Oo. Hindi ko alam hindi ko talaga alam. Kung alam ko lang, sana pinuntahan ko na doon kahapon or kanina para mabigyan ng pagkain. O kaya dinala ko dito sa barangay namin para makakain. Sumiyo. Buti na lang itong isang kaibigan namin na nagsabi sa akin, nagkasalubong kami, Kuya Biboy, hindi pa kumakain yan siya, si Mia. Oo. Ay, naku, Ginoo ko. O, sige, mamaya papakita ko sa inyo kung anong gagawin. Ibibigay ko ito, papakita ko sa inyo, ibibigay ko sa kanya. Tapos, at ibibigay natin yung 100 para makakain na siya. So, ayan. Papay muna. Ay, Ginoo ko. Dito na ako sa bahay nila. Yang. Ito yung bahay nila. Pabahay yan eh. Oo. Ito, mayroon akong dalang pahawak muna. Noodles pagkatapos yung 100, binili ko na lang siya ng ulam. Pritong isda tsaka gulay na sayote. Oo. Tapos sa 4 na noodles, may kanin dyan. Tapos ang sukli ko dito sa 100 ko is 65 na lang. Ibibigay ko na rin to sa kanya. Kumain ka lang. Oh. Yung kanin i-transfer. Sige. Paano yan? Hindi pa rin kumain yan. Kanina, naghihap pa, maghihap. Sige, transfer mo muna yan. Kasi soli ko pa yung Diyos ko, pasok tayo sa bahay nila. Dali, para makita ninyo, ha. Buksan mo nga yung ilaw. May ilaw. Agoy, Ginoo ko. Ano ba nangyari na sa bahay ninyo? Ito na ang bahay nila ngayon. Nagkakalat yung tawon. Pasok ako, ha. May 2 tuta. Ayan. Transfer mo. Bakit ano nangyari? Sira na to yang. Yung dingding. Sira na rin yung dingding. Ini, ang rabak pa yung nanay. Anong ginraba? Nagwala na kaya nga. Ito, sira na rin to. Yung dingding. Ay naku, sira na talaga. Oh, nilagyan lang ng ano. Hala, isang tulak na lang, oh. Isang tulak na lang, oh. Wala na, bagsak na yan. Punta tayo sa CR nila.
Gumagana pa itong ref nyo. Gagamitan ko pala yan. Kain magtigalawang karuba. Pasira na rin yan. Ay sus, yung badyo nila, agoy. Sira na rin. Wala, pabagsak na ito yang. Lagi. Pabagsak na to. Diyos mio. Ayan oh. Uy, ay ko. Bagsak na nga yung ano, yung agoy, ginoo ko, bagsak na yung ano nila, bubong at saka ano, sa banyo nila. Wala kami ah. Okay, just me. Ayan, medyo marami-rami pa naman yung kanin na nakuha ko. Hala, kain ka muna. So, may pera ka pa naman bukas sa pang-almusal mo. Kaya pa to pang-almusal, bukas na lang babalik yun kita. Hanap ako ng pera para pambili. Kung meron akong mahanap na pera. Diyos ko. Eh, pag magluto ka, may ano pa yan? Pwede man, rice cooker. Ah, may rice cooker. May ilaw naman. Yung ilaw nyo yan, kanino to? Joshua? Nakikisaksak kayo. Wala na rin silang ilaw dito. Magkano bayaran ng ilaw nyo noon? 2.5. 2.5. Hindi na nabayaran. Diretso na wala bayari. Hala, kain ka muna. Upo ka muna dyan. Ay, ginoo ko. Pag bumagsak pa itong ano, pag bumagsak pa, wala na kayong tutulugan. Oh, sira na yung dingding nila. Yung dingding nila, yung dingding ng CR nila. Tapos yung sahig, sira na rin. Malinis naman. Oo. May tubig yan sila. May ano pa kay tubig yang. May awas pa. May tubig pa naman daw. Diyos ko, talaga kaya mo yan? Sige, kain na. Ginoo ko kami. Kung hindi ko pa nalaman kay ano, ging na hindi ka pa kumain, so hindi ka makakakain pa ngayon. Agoy, ginoo ko. Kaya kumani kanina, kay isupi, nakabto ko ng kalsada. Tapos sumapit ko nga kanda ate daday. Ginulingan niya, nagtapik ako na nakasura-sura ito. Ayan yung 100, nakabili ako ng isda. Worth 25 pesos. Pero 30 yan. 35 yata yan isa. Nabili ko ng 25. Mahal na rin kasi ang mga bilihin dito ngayon sa amin. Tapos sa 10 pisong gulay. Yan ang kakainin niya. May tubig naman, no? Ano laman yan? Ref. Kuan, di ba ko ba nga, ganyan mo nga dati nga ice. Tagal na. Waray pa. Ang mga ice water. Ako'y ginoo ko. Ito mabait to. Galing sa kapatid ko ito eh. Galing sa kapatid ko. Mabait yan. Doon ko ito nakuha sa barangay hall kasi nung mag-lunch kami, may sobra pa. Tapos ito, hiningi ko ito kay kapitan. Sabi ni kapitan, sige, kuha ka kahit 5 piraso. 4 na piraso lang ang kinuha ko doon sa barangay hall. Pagkatapos nangutang ako ng 100 kay sa treasurer namin. Kasi side na din ako eh. Oo, kaya ayan, tapos pinambili ko ng ulam niya. Kasi kung magno-noodles pa, matatagalan na bago makakain. Kaya ayan. Nakakain na ang bata. Ilan taon ka na yan? 29. 29 years old na po siya. Oo. Siya lang mag-isa dito. Tutulog. Oo. Siya lang mag-isa sa ngayon. Kasi yung kapatid niya, may trabaho yung 2 kapatid niya. Pero yung isa,
sa isang linggo, isang beses lang umuwi dito. Tapos yung isa naman na kapatid niyang lalaki, yun ang bunso nila eh. Nagtatrabaho, eh hindi umuwi kasi tawag na ito, nagstay in. Medyo hinigpitan na naman ng amo. Oo, naghigpit siguro. Kaya hindi na umuwi. Siguro mamaya uwi yun. Ang bagay ito. Hindi pa sigurado kung makaka-uwi. So, ayan guys, ayan ang ating vlog for today. Ito muna ang ating update para kay Mia. Sa susunod na lang natin, check natin bukas kung makakakain siya or may pagkain pa, no? Check natin bukas. At kasi wala pang sahod. Wala pa akong sahod. Ang ginawa ko. Taghirap din ako ngayon. Oo. So, ayan na. Hanggang sa muli. Maraming salamat po. Have a wonderful day. Bye everyone. Thank you so much. Alas, sige yang. Bye-bye. See you. Dalhin ko na to. Oo, sige. Soli ko muna ito sa barangay. Aray ko.